Alright, so kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we're back with another video. So last time, meron tayong isang client, isang lumang netbook, Acer Aspire 1 mga kaibigan. Yes, lumang-luma na yan, meron na rin edad. Pumunta si client dito dahil gusto niya daw ipa-restore kasi super bagal at outdated, naka Windows 7. And sabi niya kahit ma-restore lang na pang pagpraktisan ng kanyang mga anak, especially sa encoding, paggawa ng reports or whatsoever. Sinabi ko naman kay ma'am, upon checking the specs, ang meron lang sa kanya is 1 GB RAM. Yes, 1 GB. Hindi gumagana yung isa. Bale 2 GB RAM kasi yun mga kaibigan, pero hindi gumagana yung isa. Kaya in-upgrade ko siya into SSD. And since nasabi naman ni ma'am na pagpraktisan lang ng kanyang mga anak, unfortunately hindi natin pwedeng installan ng Windows 10 kasi magkakaroon ng conflict kung masyadong mababa yung RAM at mag-i-install tayo ng Windows 10. So ang ginawa natin is nag-reinstall na lang tayo ng Windows 7. Yes, yung activated version pa rin syempre. Windows 7 Ultimate yung nilagay natin mga kaibigan, and I have no question with the speed at all. Mas na-maximize kasi yung mga low spec laptop kung gumagamit tayo ng mga low, yung, or shall I say, magagaan ng mga operating system such as Windows 7. Marami pa ring users ng Windows 7 kasi nga napakagaan. But here's the main point mga kaibigan. Di ba, syempre alam naman natin na wala nang support si Microsoft sa Windows 7. And kanina meron akong ina-update na nasa isip ko na hindi na makaka-receive ng updates yung operating system. Kanina, habang meron tayong ina-update na isang laptop din na nagpa-upgrade to Windows 10, very smooth naman mga kaibigan. At malakas naman yung internet. Ang bilis nga nag-update ng drivers, no? Kaninang kinonect natin. Naka Windows 10 yon. Nadala-dala ko rin yung netbook na yon. And naisipan ko lang na i-connect sa internet. Yes, nakaka-connect naman sa internet so far. Sinubukan ko ang Wi-Fi. Sinubukan ko rin ang LAN. Ang unang option natin sa LAN, fortunately nakaka-connect naman. Pag pinipindot ko dun sa may Windows update, dito na tayo nagkakaroon ng problema. Paikot-ikot lang siya. Walang updates. Ngayon, nire-check ko ulit yung internet. Baka yung internet ang problema. Kinonect ko yung Wi-Fi. Wala. Sa LAN, wala pa rin. Nakaka-connect, sinubukan ko mag-browsing, okay naman, nakaka-open naman ng Google Chrome, pero yun nga, pagdating sa Windows Update, wala na talaga siya. Paikot-ikot lang mga kaibigan. Meron pa rin option na Windows Update doon sa may settings. Pag pinindot natin yun, ganun lang. Parang ganito lang na paikot-ikot lang siya. Wala na. Yan na yung magiging disadvantage kung pipiliin pa nating mag-install ng Windows 7 rather than the higher ones, Windows 10, Windows 11, or yung updated ones. No? So yan na. Luckily, para sa client natin, naiintindihan naman niya. Parang magiging stepping stone material lamang ng kanyang mga anak, no? Pagpraktisan sa pag-encode. Nonetheless, okay na okay yung laptop. In terms of software application, very smooth naman. Nakakapag-install tayo ng application kahit na anong application pa yan. Basta piliin lang natin kung ito ba ay 32-bit or 64-bit. Okay naman, smooth. Nakapag-install tayo ng MS Office, Adobe Acrobat, Google Chrome at marami pang ibang mga softwares. Pero yun nga lang, ang disadvantage is hindi na talaga tayo makakuha ng updates. Especially na sa mga drivers. Alam naman natin kapag hindi updated ang ating drivers, marami tayong hindi magagawa, no, sa ating mga computers. Parang malilimitahan yung pagtatrabaho natin, especially na sa mga display drivers. Pero ang nakita ko na lang na paraan siguro, maano-manong pag-update ng drivers. Ang pinaka-main naman doon na pwede nating i-update talaga mga kaibigan is yung display driver. Para kahit papano, mas smooth lang din siya. Hindi katulad ngayon na naka Microsoft Basic Display Adapter lang siya. So yun, ganyan lang siya. Si Windows 7, gusto ko lang ibahagi kasi baka meron pang nagbabalak mag-install o nanunubok pang mag-explore about Windows 7. Sa akin mga kaibigan, hindi na siya recommended para sa mga regular clients, no? Para sa mga typical users ng mga laptop, no? So recommended na natin probably Windows 10 or Windows 11. Alam ko na hindi na talaga makaka-receive ng update yan kasi nga wala na daw support si Microsoft. Pero na-curious lang ako, ano kayang mangyayari? Yun naman, paikot-ikot lang. Alright, so hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood at
Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe.